Add mo yung kamay mo. Hindi tinantanan ng eyewitness at Barangay Health Center ng Bagong Silang Caloocan ang paggamot sa magkapatid na Samson at Sam Flores. Araw-araw silang pinapainom ng gamot laban sa tuberculosis at kada 2 linggo tinitimbang. Makalipas ang 3 buwang pagtutok, binalikan ko ang pamilya Flores. Ate! Ay, si Ate Rosita! Kumusta po? Kumusta po? Kumusta ang mga pasyente natin? Ang baby ko! Andito na ang baby ko! Ito yung gatas ng mga bata. Tapos, ito ang gamot. Naghatid ako ng bigas, gatas at gamot na rasyon nila sa buwan na iyon. Kay Samson din yan. Oo, tapos ito para sa pampagana. Everyday, yung mga batang ito pumupunta dun sa kapitbahay at si Ate Rosita yung namamahala sa mga gamot na to. Siya yung nagsusupervise sa lahat ng mga iinumin nila. Umiinom naman po. At saka gatas, no? Tapos si Ate Fe, ang in charge naman sa kalusugan ng mga bata. May dala ka bang timbangan, te? Ayan! Tama. O, ate, o. Tulad ng dati, isa-isa naming tinimbang ang mga bata. Ito namang si Sander, 8.5 kilos noong September 14. Ngayon siya ay 11. Very good. At nang timbangin si Samson, Noong September 14, nagpunta ako dito para timbangin yung mga bata. Ang weight nitong si Samson ay 16 kilos. Tingnan natin kung... Halika, Samson, halika dito. 16 kilos, please, please, please. 21. Oh, wow! 20! Wow! Ito ay isang tagumpay ng pagmamalasakit and it just proves the point na kung tututukan lang natin ang mga bata at pagmamalasakitan lang natin sila, hindi imposible na sugpuin ang malnutrition at kahirapan sa bansang ito. halos dumoble ang timbang ng bata. Mula 12 kilos noong Agosto, ngayon 21 kilos na ang bata. Hindi na siya malnourished, hindi na siya butot balat. Timbang kayo dalawa. Ganon din ang kanyang bunsong kapatid na si Sam. 30. So, 30 minus 25, 5 kilos. Oh, at least nag-improve siya ng 1 kilo. So, si Baby Sam, 5 kilos. Unang pagkikita namin, talagang payat na payat, hinihingal, hindi makaupo, natutumba. Napakaiyakin. Kahit anong gawin ng nanay, iyak ng iyak. Siguro, dala nga talaga ng kahirapan, ng nagugutuman. Pero sa ngayon, maganda na talagang pangangatawan ni Sam. Nakakaupo na siya, nakakagabay-gabay na siya, nakakakapit na siya sa nakakatayo-tayo na din. Pero hindi dito nagtatapos ang aming misyon. Makalipas ang 1 linggo, binalikan namin ang pamilya Flores. Isa yun sa mga wish ng mag-asawa na sana kahit papano magkaroon naman ng birth certificate at mapabinyagan naman yung mga anak nila. Nung araw na iyon, dinala namin sa City Hall ng Caloocan ang mag-anak. Wala silang anumang record. So, kung iisipin natin, hindi sila nag-exist dito sa bansang ito. Walang record na pinanganak sila. Walang record na Pilipino sila. So, naisip namin, bukod sa pagtutok sa kanilang kalusugan, naisip namin na eventually, gusto namin makapag-aral ang mga batang ito. Paano sila makakapag-aral kung wala silang birth certificate? Ang pangarap ko para kay Samson, kay Baby Sam at saka sa kanilang mga kapatid, sana makita ko sila one day na nasa eskwelahan na naka-uniforme at nag-aaral. Yun ang ultimate dream ko para dito sa mga batang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alalahanin ninyo ang mga ipinangako ninyo noong kayo ay binyagan. Ngayon ang unang beses na nakapasok sa simbahan ang magkapatid na Samson at Sam. 7 taong gulang na si Samson, pero ngayon lang siya mabibinyagan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak. Yung isa sa mga pangarap ng mag-asawa ay kahit papaano mapabinyagan yung kanilang mga anak. Binasbasan sila ng tubig kanina ng pare, and ako at saka si Doktor, si Ate Rosita at si Ate Fe ang tumayong mga ninong at ninang ng mga bata. Masaya yung araw na yon. Ngayon, hindi na lang sila kumbaga case study na lang para sa amin. Inaanak na namin sila at yung mga taong tumulong sa amin, sa Eyewitness, para maging matagumpay itong proyektong ito. Hindi na lang sila partners, kumare at kumpare na rin sila ngayon. So, masayang masaya yung araw na to. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Makalipas ang ilang araw matapos ang binyag, binalikan namin ang magkapatid na Samson at Sam. Nakita namin si Sam. Pero nasaan ang kuya niyang si Samson? Maya-maya pa, maliliit na halakhak ang aming narinig. Ito ang unang beses na nakita naming nakangiti si Samson. Ito ang unang beses na nakita namin siyang naglalaro. Kung dati halos di siya makabangon sa labis na kapayatan, ngayon unti-unti nang ngumingiti ang pag-asa. Salamat sa mga nagbukas ng kanilang puso. No matter what, you know, kung ano ang makakaya namin, we try our best. Salamat sa mga naglaan ng kanilang oras at panahon. Salamat sa himala ng pagmamalasakit. Hindi mahirap solusyonan ang problema ng malnutrition sa bansang ito. Hindi mahirap tulungan ang mga bata ng Pilipinas. Madali eh. Kailangan lang natin silang tutukan, kailangan lang talaga natin silang pagmalasakitan ng walang patid, hindi yung ningas kugon. Hindi dito nagtatapos ang ating misyon. Kailangan pa rin nila ang ating tulong. May tuberculosis pa rin sina Samson at Sam. Hindi pa tapos ang kanilang gamutan. Pero ligtas na sila sa kapahamakan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Pero ngayon, nakasimento na. Bakit meron na silang palikuran? Nung una natin siyang nakita, labas yung mga buto niya dito. Pero ngayon, tingnan mo, may taba na talaga siya ngayon. Mataba na siya.